Mga kaibigan, sa ating pag-aalaga ng baboy, kailangan po organic ang paraan natin. Kasi po, pag-aasa lang tayo sa commercial feeding, wala tayong ginansya at darating ang araw titigil din tayo. Pero mga kaibigan, kasi po, tagulan o na kanyang pagtubo. So ito, hindi masyado. Mga kaibigan, kumusta po kayo dyan? Welcome sa aking YouTube channel, ang Jose Auteda Agri TV. Mga kaibigan, sa ating pag-aalaga ng baboy, kailangan po organic ang paraan natin. Kasi po, pag-aasa lang tayo sa commercial feeding, wala tayong ginansya at darating ang araw titigil din tayo. Mayroon naman tayo mga paraan. Andyan lang sa ating paligid ang pinakukunan natin ng pagkain. Mga kaibigan, ito ang ating tinanim na Madre de Agua. Kasi po, yung baboy natin ngayon mga kaibigan ay nanganganak. Kailangan natin ng organikong pinagmumula ng pagkain. Ito po ay nagpapalakas, nagpapadami ng kanyang gatas. Kukuha tayo ng dahon ng Madre de Agua. Kailangan lang mga kaibigan, bawat bigayan natin ng pagkain ng ating baboy, hahalo tayo ng kakaunting Madre de Agua. Kasi po, yung mga sustansya na makukuha natin dito sa Madre de Agua ito ay hindi po matatawaran. Okay? So, ito lang, ganito lang kalaki kasi mayroon pa tayong panghalo dito mga kaibigan. Pupunta na tayo sa ating paggawa ng kanyang pagkain. Isa sa pinakukunan natin ng pagkain, ito ma-reject natin na talong na galing po sa ating tanim na gulay. Isa po sa panghalo natin sa kanyang pagkain, itong reject na sitaw. Ito. Yan. Ito ang main source natin. Ito ang saha ng saging. Ito. Kasi po, yung saha ng saging mga kaibigan, ay kailangan po natin na kukunin. Kasi po, pag marami yung saha ng saging natin, hindi masyadong malaki ang bunga ng ating saging. So, gagamitin natin itong pagkain ng baboy. So, hiwain na natin ng konti at saka tatarin. Okay. So, yan lang. Ang susunod natin gawin ay chop natin mga kaibigan. Hindi man masyadong pipinuhin natin kasi po mayroon namang ipin yung baboy. I-chop natin ng konti para po madali na makain ng ating baboy. So, kumpleto po ito ng sustansya, no? Pag-aralan natin, yung saging ay pinakukunan ng potassium. So, yun pong bunga ng talong ay marami pong mga minerals at sa vitamins, no? At sa yung Madre de Agua natin mga kaibigan ay mataas po ang protein. At saka yung sitaw, no? Mataas po ang protina. So, talagang lulusog yung inahin nating baboy. Okay, yan lang. So, yan lang pagka-chop natin mga kaibigan. Okay. Yung naiwan para po sa ating isang baboy, no? Ngayon, mayroon pa tayong panghalo dito. Ito ay tahop ng palay.
Ito, ganito lang kadami yung tahop ng palay. So, yung isa naman mga kaibigan ay kakaunting pagpadami ng gatas, kakaunti lang. Ito, lactating, no? Ganyan lang ang bigay natin. So, siguro yung lactating natin andyan sa mga kalahating kilo. Yung tahop natin andyan sa mga 1/4 kilo. So, ito na, no? Punta na tayo sa ating inahing baboy. So mga kaibigan, ito na ang inahin na baboy natin. Nanganak ito isang linggo. Isang linggo na ba? Okay, hindi pa. 6 na araw. Bukas, Merkules. Mag-isang linggo na mga kaibigan. So, yung paraan natin ay kumpleto yung pag-aalaga natin. Yung mga biik, nag-injection tayo ng iron, no? Ito. Dito sila matutulog sa ilalim. Itong mga biik natin, ikusa po. Pinutulan na ng ikog yung kanyang buntot, no? May dahilan yan bakit puputulin natin, kasi po pag pinalaki natin ito, yung kanyang buntot ay madalas madudumihan. So para po malinis, pinutulan ng buntot. Madali naman yon. Yung injection ng sustansya ng iron, yon, no, binigyan before 3 days. Binigyan ng injection at saka pinutulan ng ipin. Kasi po pag hindi pinutulan ng ipin, may pagkakataon na malakas yung kanilang pagdidi. Hindi may iwasan na masugatan yung didi ng ina. Yun ang dahilan na hindi magpadidi yung ina. So kailangan susundin po natin yun mga kaibigan. So yun namang pag-aalaga ng inahin, kailangan nasa tamang paraan tayo sa pagpili. Number 1, titingnan po natin ang nanay, no? Pag mabait ang nanay, malaki ang tsansa na mabait rin yung maalaga nating inahin. So magtatanong-tanong lang po tayo sa pinagbibilihan natin kung ano ang ugali ng kanyang nanay. Kasi po madadala po yung ugali niya. At saka pag matapang po ito, mahirapan tayo lalo na sa pag-aalaga na mayroon na siyang mga anak, no? Number 2, kailangan yung pinagmumulan magandang lahi. So magandang lahi, titingnan lang po natin sa nanay. So yon, maganda ang lahi. Isa, yun pong makaiwas po tayo sa kinatatakutan natin ASF. Paano po tayo makaiwas mga kaibigan? Number 1, huwag kayong magpakain ng yung baboy na galing po sa mga lamaw o yun pong galing sa mga dilata. Kasi po yun pong dilata, yun pong pinagmumulan ng ASF. Bakit po? Kasi po galing po sa ibang bansa. At saka yung virus ng ASF, andyan po nakatago sa dilata, mabubuhay po ito pag nakalabas na at pupunta sa katawan ng baboy. So iwasan natin na huwag sana tayong magpakain ng anumang pagkain na galing po sa mga dilata. So mga kaibigan, yun pong local feeding natin, depende na yan sa inyo, no? Pag bibili kayo sa tindahan.
Pero sa atin naman dito, organic yung paraan natin sa pagbigay ng pagkain. So sana po mga kaibigan, maunawaan nyo ang kakaunti nating tuturo paano po tayo nakasurvive, paano po tayo tatagal sa ating pag-aalaga ng baboy. Hanggang dyan lang po, maraming salamat. Masayang umaga.